kwento ay tungkol sa isang lalaki na may asawa, ngunit hindi nabiyayaan ng anak at isang tigang na single mom kung saan pareho silang nagtatrabaho sa isang opisina. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang The Obscure Spring o Las Oscuras Primaveras sa salitang Espanyol na ipinalabas noong 2014. Nagsimula ang eksena sa isang babae at lalaki na kasalukuyang gumagawa ng milagro sa isang boiler room. Ngunit biglang nahinto ang maiinit na eksena nang biglang huminto ang lalaki sa kanyang ginagawa. Dahil nabitin, naiinis na nagmamadaling umalis ang babae sa lugar na iyon. Lumalabas na ang dalawa ay hindi magkakilala. Ang pangalan ng lalaki ay Igor na isang tubero at nagtatrabaho sa isang proyekto sa isang opisina. Matapos niyang magtrabaho, ay inaya niya ang kanyang asawang si Flora na manood ng sine. Kahit na sinusubukan ni Igor na mapanatili ang kaligayahan sa kanilang mag-asawa, ay nakakaramdam pa din siya ng pagkabagot sa dahilang wala silang anak. Si Flora ay matagal na niyang asawa. Isa itong mabait at masipag. Upang masuportahan siya ng kanyang asawa, ay namamasukan ito bilang isang katulong at nagsimula bilang isang labandera. Ngunit ang kanyang sinasahod ay palaging kinukuha ni Igor upang magamit nila sa kanilang panggastos araw-araw. Samantala, isang babae namang nagngangalang Pina ang nagtatrabaho sa opisina kung saan namamasukan si Igor. Si Pina ay isang single mom at binabalanse niya ang kanyang oras sa pagtatrabaho at pag-aalaga ng kanyang anak na si Lorenzo matapos niyang makipagdiborsyo sa ama nito. Sina Igor at Pina ay hindi inaasahang nagkitang muli sa cafeteria ng opisina at nagkaroon ng konting tensyon dahil ang pilyang babae ay unti-unting inilililis ang kanyang skirt. At alam ni Igor ang ipinahihiwatig na iyon ni Pina. Sa tahanan naman ni Pina, ipinapaalam nito sa kanyang anak na si Lorenzo ang ideya sa kung sakaling magkakaroon siya ng bagong karelasyon. Gayunpaman, hindi sumang-ayon ang bata sa kahilingan ng kanyang ina. Samantala, tinanggihan naman ni Igor ang kanyang asawang si Flora sa kagustuhan nitong magtalik sila at idinahilang pagod siya sa kanyang trabaho. Ngunit pagdating kay Pina ay nagiinit ang lalaking tubero habang sila ay naglalampungan sa boiler room. Kaya nagpasya ang mga ito na mag-check-in sa isang hotel upang magawa na nila ang kanilang gusto ng may kalayaan. Ngunit nagambala sila nang tumawag si Lorenzo sa kanyang ina at pinapauwi na ito kaagad ng kanyang anak. Nagpatuloy pa din si Pina sa kanyang kakatihan at panunukso sa tuberong matalas. Kinabukasan, inimbitahan naman ni Pina si Igor na magkita silang muli sa hotel. Ngunit hindi nagpakita ang lalaki dahil kumain ito sa labas kasama ng kanyang asawa. Isang araw sa boiler room ng opisina naman ay napag-alaman ni Pina na natapos na ang kontrata ni Igor. Kaya nalungkot ito ng gusto na hindi na sila magkikita kailanman. Dahil tapos na ang proyekto ni Igor sa opisina na pinapasukan ni Pina, nagtungo ito sa isang mall. Samantala, sinorpresa naman ni Igor ang kanyang asawang si Flora ng isang malaking kahon na akala ng ginang ay isang washing machine upang makatulong sa kanyang paglalabandera. Gayunpaman, nang malaman ni Flora na ginastos pala lahat ni Igor ang kanilang ipon upang makabili ng Xerox machine ay nagalit ito ng husto. Hindi nito maintindihan kung bakit pa siya binilhan ng kanyang asawa ng isang bagay na hindi naman nila kailangan sa kanilang paghahanap buhay. Sa tahanan naman ng mag-ina, ikinalat lahat ni Lorenzo ang kanyang mga laruan sa kanyang silid. Kaya nagmadali namang itinapon lahat iyon ni Pina sa basurahan. Nang malaman iyon ni Lorenzo ay nalungkot siya. Kaya inalo na lamang ito ng kanyang ina at iniabot ang bagong laruan. Nangako din si Pina sa anak na ipapasyal niya ito sa park kapag wala siyang trabaho. Sa tahanan ng mag-asawa, nagtagumpay si Igor na maayos ang photocopier machine sa pamamagitan ng pagsunod nito sa manual. Kahit na naiinis si Flora sa umpisa,
Nagpasya na lamang siyang pag-aralan kung paano ito gagamitin. Nagsimula siya ng kanyang photocopying business sa maliit na apartment nilang mag-asawa. Ngunit ng mga oras na iyon ay nakakaramdam si Flora ng kakaibang ikinikilos ni Igor. Kaya diretso niya itong itinanong kung pinagtataksilan ba siya ng kanyang asawa, na mariin namang itinanggi iyon ni Igor. Dahil hindi kumbinsido si Flora sa sagot ng asawa, nagpasya itong umalis muna ng kanilang apartment ng ilang mga araw. Sinusubukan naman ni Pina na tawagan si Igor, ngunit hindi ito sinasagot ng lalaki, kaya napagtanto nitong ayaw na sa kanya ni Igor. Nang makabalik naman si Flora sa kanilang apartment, ipinaalam ng kanyang asawa na madami ang naghahanap sa kanya upang magpa-photocopy at upang maayos ang kanilang pagsasamang muli, ay inaya ni Igor ang kanyang asawa na magtungo sa isang bar at pag-usapan ang mga masasayang panahon nilang magkasama. Sa kabila ng mga hakbang ni Igor na maibalik muli ang kanilang masayang pagsasamang mag-asawa, palagi nitong tinatanggihan ng asawa na magtalik sila. Sa kabilang banda naman, dahil sa pagkabigo, naging mainitin ang ulo ni Pina sa kanyang anak na si Lorenzo kaya nasigawan niya ito. Ngunit nagulat siya nang ibinulalas ng bata sa kanyang ina na nais nitong doon na manirahan sa kanyang ama, kaya pumayag na lamang si Pina. Kinaumagahan, habang nakasuot ng lion costume si Lorenzo, sinundo ito ng kanyang ama at ng araw din namang iyon ay nagplano si Flora na lisanin na ang apartment na lingid sa kaalaman ni Igor. Dahil sa palagay ni Flora na may karapatan siya sa photocopier na binili ng asawa, desperado niya itong kinuha. Ngunit nang maihakbang na niya ito sa hagdan ay nahulog siya at nadaganan ito, kaya tuluyan na siyang natsugi. Animoy iyon na ang tanging pagkakataon ni Igor na malayang makasama si Pina, na wala ng balakid na naging parte ng kanilang buhay at sa huli ay sinimulan na nilang umpisahan ang maaalab na sandali ng kanilang pagsasama upang makabuo ng bagong pamilya. Marami pong salamat sa panonood mga kaboso. Huwag po nating kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-like, comment, at share na din.